Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa manure disposal at saka manure management. Pero kahit na may video ako noon dati, meron akong ginawang video 2020 yata yun or 2021. Ngayon uulitin kong gumawa ng video ulit about doon. Kasi at least ngayon may papakita ko sa inyo actual yung kung paano ang gagawin, no? Kasi mahalagang pag-usapan natin ito dahil marami pa rin talagang mga poultry raisers, lalo na sa backyard, ang hindi masyadong pinapansin yung tungkol sa manure, no, ng mga manok. Na itatapon kasi sayang, di ba? So at saka syempre nagiging yung paligid siyempre iba, no? Iba ang amoy, ibang itsura dahil nga hindi tama yung management at saka disposal. So tungkol dito sa manure management, alam nyo ang pagmamanage sa manure, para mapakinabangan, no? Iipunin yan araw-araw. Lilinisin ang bahay nila araw-araw. Lalo naman kung backyard lang naman yung alaga. Pero kung medyo marami-rami, yan, minsan twice a month dapat. Twice a month dapat ang pagkuha ng manure para hindi iinit yung ipot at para hindi mamamasa. Unless na yung ilalim ng building ay mataas mula doon sa lupa, no? Mula doon sa floor hanggang doon sa lupa, mataas, no? So maganda yung yung hangin na papasok para matuyo yung ipot. Para sa mga layer na cage, meron dapat yung slat, no? 'Di ba? Yung bamboo slat na sinabi ko doon sa isang video noon. Pero kalimitan, no, sa mga backyard racers, parang sa akin, liter floor lang to. Ibig sabihin, sa lupa lang. So, ito winawalis ko araw-araw. Ganun ang pagmamanage ko ng mga manure nila. Kaya, kahit sa mga tuntungan nila, yan, winawalis ko. Siyempre, may marka-marka na yan. Pero dry ang mga yan. Tinatanggal ko lahat yan. Tapos, iniipon ko. Dito sa native chicken ito kahit dito sa RIR, ganun yung ginagawa ko. Itong tandang na to, ito yung pinangko-crossbreed ko, pero wala na yan sa Sunday. So, ito, inaano ko pa rin, tinatanggal ko araw-araw para hindi mangamoy yung bahay nila. Kahit dito sa ilalim nito, actually kanina hinos ko yung inisprayhan ko ng tubig itong floor niya, itong tinutuntungan niya para mawala yung ipot diyan. Kaya lang ngayon hapon na kasi, so meron na ulit. Pero mukhang baka wawalisin ko na ulit mamaya. Alam niyo kung umipot itong tandang na to, yan, malalaki. So dito rin lahat, no, malinis lahat yan pag umaga, pero ngayon hapon na, siyempre may mga konti-konti na rin, no. Pero bukas wawalisan ko na ulit yan. Kahit dito sa isang brooder din, ganyan din, konti-konti lang ang ipot nila sa maghapon kasi kaunti lang naman sila. Pero ang importante doon ay natatanggal lahat yung ipot na wawalis, no, para hindi pamahayan ng langaw at saka hindi pamahayan ng or hindi mag-form ng mag-create ng ammonia kasi mabaho talaga pagka hindi natatanggal. Tapos naiipon, tapos mamaya uulan, mababasa, yun yung problema, no. So para hindi mabasa yung ipot, meron akong pinaglalagyan dito. Actually, ito yung ipunan ko ng ipot. Ito, nagsako na naman ako kahapon kasi nga medyo paghahapon umuulan-ulan kaya hindi po pwedeng mababasa lagi, no. Kaya nagsako na naman ako kahapon. At meron akong mga naipon doon. Hindi ko na yata maipapakita doon kasi mga sako ng mga sako ng bigas na pang 25 kilos yung pinaglagyan ko. So may mga tatak-tatak yung mga iba't ibang sako na yon. May naipon na ako dyan ulit na anim na sako. At itong mga open lang na ito, no, alam nyo kung anong ginagawa ko?
ginagamit namin sa mga halaman. Kagaya nito, yung first time kong magtanim ng luya. Ito yung luyang first time ko na itinanim, no. At maganda ang niya, maganda ang tubo niya kasi nga ginamitan ko ng yung compost at saka itong ipot, yung dry manure. So meron pa dito, hindi pa masyadong tumutubo. Ewan ko kung bakit hindi sila sabay, pero ito binili ko lang binili ko lang sa market. Tapos pinatubo ko. 2 months na ito, 2 months na. Ngayon, dahil nanghihinayang din naman ako sa ipot na baka ako masira, mag-uumpisa na ulit akong magtanim dito. So may maglalagay ulit ako diyan sa sako na yan. Hindi ko pa nalalagyan ng ng lupa at saka yung lupa na galing sa compost, at saka yung ipot. Paghahalu-haluin ko yan, saka ko ilalagay yung luya. Magpapatubo ulit ako. So diyan nagagamit yung ipot. At yung iba, na yan, lalo na kung yung maganda yung manure, no, yung walang chemical na nahahalo. Kagaya nito, itong mga manure ng manok, mga alaga kong manok, no. Kasi ang pinapainom ko sa kanila, hindi synthetic meds, no. Pinapainom ko sa kanila, naghahalo lang ako ng oregano, yung malunggay, minsan barley grass kung meron, kasi may bayad nga yun, so mahal. Kaya mas ako dun sa oregano at saka yung malunggay. So walang chemical na nakahalo dyan sa manure. Kaya magandang gamitin din kasi yung iba daw ginagamit sa fish cage. Yun. So pag maganda ang quality ng manure, mabebenta nyo. Itong mga naiipon ko, nabebenta namin ng 35 pesos lang. Noon 40 pesos, pero ngayon 35 pesos. So, siya pa. So, bali ang pagmamanage ko sa manure, no, yun nga, araw-araw na inaalis, nililinis yung bahay ng mga manok. Tapos, syempre, sa disposal, yun. Pagka-dry, isasako, ilalagay sa pananim, ilalagay sa mga halaman, no, kagaya ng luya, tsaka yung mga ornamental plants, pwede yun. Yung may bumili sa akin noon, gagamitin daw sa palayan. So pwede rin pala doon sa palayan. So yun, sa pamamagitan ng mga bumibili na yon, medyo matagal nga lang ako makaipon kasi nga konti pa lang itong alaga ko, no. Sa pamamagitan ng mga buyer na yon, sila, nakaka-dispose ako ng manure na safe ang paligid. Hindi ako nagdi-dispose ng manure na yung putik-putik or yung namumutik na ganon, yung mabaho na. So wala pa akong nailagay diyan sa paligid na yung marami. Meron lang akong konting inilagay noon yung kasi naulanan. So yun, nasira. Yun lang. Pero karamihan naisasako ko. Ako mismo ang nagsasako. Tapos yun. Kinukuha na lang dito sa bahay. Pinipick up nila. Pakunti-kunti lang. Natatawa nga ako noon. No? May naghahanap 100 bags daw. Sabi ko, hindi ako nakakaipon ng 100 bags. Hanggang pinakamataas yung namin na-dispose namin nung last March yata yun nung may bumili or April. 8 bags yung kinuha. Tapos may bumili ulit, 2, mga ganon. Ganon lang yung pagbili, 4. Mga ganon. So ngayon, may naipon na naman akong 6. Pwede na namang i-alok ng kapatid ko. Yung kapatid ko ang taga-alok. So ganon ako mag-dispose. So, sana may natutunan kayo, no? Kasi, sayang naman kasi yung ipot. Diba? Sayang yung manure. Kung wawalisin lang nyo, ikakalat lang dyan, or hayaan yung mamamaho yung paligid ng yung paligid ng poultry nyo, diba? So, na lang, pag-igihin nyo na lang, walisan yung maigi, araw-araw, lalo na kung backyard lang naman. Kasi yung mga medyo malalaking farm na, yung mga malalaki, no, iniipon talaga yan. Siyempre, yung mga poultry boys, iniipon talaga nila yan. Tapos, usually, yung mga farm, yung mga owner ng farm, no, hinahatian, sinisharean nila yung mga poultry boy ng yung yung revenue nun. Kasi, siyempre, yun sila na yung nagkalkal, sila na yung nagsako, gano'n.
Pag malalaki kasing mga farm, marami yan. Ilang libong sako yan. Pero ito kasi maliit lang. So, paipon-ipon lang ng konti. Sana magkaroon kayo ng idea, no? Yung mga, may mga backyard farm na, yung winawalis-walis lang yung, yung mga ipot sa paligid. Kasi sayang, di ba? So, sana matutunan natin na tulungan ang environment. 'Di ba? Nakakatulong na sa mga merong pananim, nakakatulong pa tayo sa environment. Kasi nga kung mabango ang paligid, kung hindi nangangamoy ang poultry, tapos hindi tayo hindi nakakalat yung mga ipot, 'di ba? Kung hindi nagdi-dispose ng ipot na parang putik na doon sa paligid, di siyempre makakatulong po tayo sa mga kapitbahay natin na hindi sila magkasakit ng respiratory disease, 'di ba? Kasi nakaka-contribute ng respiratory disease yung yung ang tawag dito, yung amoy ng ipot. Kasi nga, mataas ang amoy niya. So, pag naamoy, lalo na kung asthmatic ang kapitbahay mo, o kaya may sakit sa puso, or mahina talaga yung niya, di ba? Yung resistensya niya, di magkakasakit talaga. Kaya, sana, ugaliin nating panatilihing malinis ang poultry natin para naman, hindi tayo magiging parang marumi din, no? Marumi sa paligid. So, yan. Sana may natutunan kayo. At sana yung mga bago, huwag kalimutang mag-like at saka mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At syempre, shout out sa mga subscriber ko, lahat nakabalik at hindi. Yung mga sharers, thank you very much. Tapos, yung mga supporters talaga na pagka nakita na yung video ko talaga kiniklik na rin. Salamat. At yung mga nagko-comment, nagla-like, thank you. Sana pagpalain tayong lahat.